after sa maraming sa ilang minutong pagpakulo, kailangan mo muna itong patuyuin at magiging dark brown para magiging lunok na siya. Ewan ko ano sa Tagalog yung lunok, kasi Bisaya yung lunok na yan. Antayin lang natin hanggang sa lalabas talaga lahat ng mantika galing dito sa gata na ganitong buong-buo na ito. Continue lang tayo sa paghalukay hanggang sa ma-achieve na natin yung lutong nito, kasi lulutong pa to hanggang sa magiging even na yung pagka-golden pagka-dark brown nito. Ayan, na-achieve na natin yung gusto natin para hindi naman siya mapait. Ito na, tatanggalin na natin. Ipipresto natin para walang mantikang sasama. Dapat siya na-dry. Kasi gagamitin natin mantika mamaya sa pagluto ng ating biko. Set aside muna natin ito, yung lunok natin. Yung lunok natin gagamitin natin mamaya yan. Tapos dito na tayo sa ilagay tayo ng brown sugar. Konti muna ilalagay natin, tapos magdadag lang tayo mamaya. Isang buong niyog yan yung ginamit ko. Buong niyog. Nilagay ko lang siya sa blender para maano. Yan na muna. Kapag luluto ko ng ganito, hindi ako naglalagay ng asin. Ayoko kasi masira yung moment ng ko dito po. Ayan, halukayin natin hanggang sa mag-mix. Mag-combine siya. Ayan, na-mix na natin. Nilalagay na natin yung malagkit na kanin. Tatlong cups lang po na kanin ang nilagay ko. 2 3/4 na puting malagkit. At saka 1/4 na yung purple. Yan, mix lang natin ang tagal na maihalo natin lahat. Ayan, press lang natin. Ayan, sa manunuot na yung mantika, yung yung sa langis niya. Kita nyo yung langis, nasa gilid lang at nasa Ayan, tapos na to kasi na siya. Papahinga muna natin ito sa bread para maano to siya konti. Set aside to kasi may parto pa to. Magluluto pa tayo ng pang-toppings niya. Yung itong pinag-anuhan natin, yung tinatawag kong lunok sa Bisaya, yun itatapik natin. Pero gagawa pa ulit tayo ng din, ibang gata na naman, yung pang-caramelize. Yan, nagmamantika siya. Ayan po siya. So,
Set aside muna natin ito kasi gagawa pa tayo ng latik para pang toppings natin.